Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito, pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog kong ito ay ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging request ni Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko, ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Although marami na akong vlog tungkol sa promotion or reclassification ng Teacher 2 or Teacher 3, pero marami pa rin guro ang nagtatanong paano daw ba ma-promote ng Teacher 2 or Teacher 3. Alam nyo, dear teachers, nakakatuwa kapag yung mga guro natin ay nalalaman natin na nagkakaroon ng interest na ma-promote. Kasi maganda talaga na nagpo-progress yung ating mga guro sa kanilang mga teaching position. Lalo ngayon ang battle cry ng ating DepEd, walang guro ang magre-retiro, dapat na Teacher 1 pa rin. In fairness sa guidelines ng DepEd, pwede naman talaga mag-apply lahat ng guro kung gugustuhin nila ng promotion or reclassification for Teacher 2 or Teacher 3. Alam nyo, dear teachers, wala pa naman kasing guidelines sa ating mga division office yung career progression. Kaya ang ginagamit pa rin sa promotion and reclassification na guidelines ay yung existing. Sabi ko nga, kahit na may IRR na itong career progression, hindi pa ito implemented sa ating mga division office. Kaya kung mag-a-apply kayo for promotion, ang ginagamit pa rin criteria or qualifications ay yung existing o itong dati pa. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon, ang basis ni Sir Bong, yung existing na guidelines pa sa promotion, kasi ito pa yung ginagamit natin. Maliwanag ba ito? Alam nyo, dear teachers, may dalawang klase kasi ng process ng promotion. Una, ito yung by way of reclassification. Dito sa reclassification, either Teacher 2 or Teacher 3, merong ERF kang i-fill out at i-comply. Then, iatas mo itong mga sumusunod na sasabihin ko. Una, yung 3 consecutive IPCRF. Then, iatas mo rin yung transcript of records ng iyong masteral or doctoral degree. Then, yung certificate ng mga seminars or trainings attended mo. At alam ko, sinasamahan din ito ng service record at marami pang iba. Itong mga binabanggit natin, ito yung kailangan mong iatas kung nag-a-apply ka ng promotion by way of reclassification. Then, pag ready na yung mga papers mo, ipapa-endorse mo ito sa iyong principal. Alam nyo, hindi tatanggapin ng inyong division office yung papers nyo for reclassification kapag walang endorsement ng inyong principal. Kaya kung nagpapapromote kayo, ang tip ko sa inyo, dapat maging mabait kayo sa inyong principal. Tatanungin ng ating mga teachers, Sir Bong, ilan po bang units ang need para, units ng MA, ang need para makapag-reclass, alam nyo, pag reclassification, mataas yung MA units na kailangan. Kaya kung a-applyan nyo ay Teacher 3, ang education qualification nito dapat ay MA graduate ka or MA equivalent. Pero kung Teacher 2 naman ang a-applyan mo for reclass, parang nasa 20 units ang need mo na MA qualification. Kung meron ka lamang 20 units for Teacher 2, sa iyong ERF, mag-attach ka na lang ng mga seminars or trainings attended and other documents na
nire-require ng ERF. Sa mga nag-a-apply ng Teacher 3, through reclassification, kung ikaw naman ay MA graduate or MA equivalent, alam nyo itong credential na ito alone will do para ikaw ay ma-reclass for Teacher 3. Kahit hindi ka na mag-attach ng mga seminars or trainings attended, kung ikaw ay MA graduate, okay na ito for your reclassification to Teacher 3. Dear teachers, sa application nyo for reclassification, dapat meron kang 3 consecutive IPCRF. Alam nyo, ang Teacher 1 ay pwedeng mag-apply either Teacher 2 or Teacher 3 basta ikaw ay qualified. Alam nyo, dear teachers, marami ang nag-a-apply ng Teacher 2 or Teacher 3 pero nadi-disqualify sila kasi hindi sila qualified. Pag-usapan naman natin yung pangalawang process ng promotion. Ito yung tinatawag natin na natural vacancy or yung sinasabi natin na may vacant position. Kasi iba ang qualifications kapag may vacant position. Like yung mga requirements, kung sa reclassification ay dapat MA graduate ka o dapat MA equivalent, dito sa natural vacancy, 18 units lang ay qualified ka na for promotion to Teacher 2 or Teacher 3. Alam nyo, dear teachers, mas mababa yung MA requirements kung ikaw ay nag-a-apply for promotion by way of natural vacancy. And of course, dapat meron kayong 3 consecutive IPCRF. Alam nyo kasi, yung performance rating, ito yung pinakamataas na points. Kaya lang kapag natural vacancy or kapag vacant position, meron itong palaging open ranking. Ang open ranking ng Teacher 2 and Teacher 3 ay pinapayagan ito ng school level. At kapag in-endorse ng inyong principal yung inyong paper sa division office, kapag natural vacancy, hahanapin ng division office yung school ranking. Hindi pwedeng walang school ranking. Alam nyo, required itong result ng open ranking kapag ang promotion ay natural vacancy. Alam nyo, yung tip ni Sir Bong, dapat talaga maging maganda yung relasyon nyo sa inyong mga principal kasi yung principal ang nag-endorse sa division office ng inyong papers. Sir Bong, kung may open ranking po for Teacher 2 or Teacher 3, ano po ba dapat ang aming ihanda na mga papers? Base sa guidelines, kung may open ranking, ito yung mga criteria for Teacher 2 or Teacher 3. Una, performance rating o yung 3 consecutive na IPCRF ninyo. Second, yung experience. Need mong mag-submit na service record. Third, outstanding accomplishment. Ang halimbawa nito ay kung ikaw ay author or outstanding teacher or kung meron kang research. Pang-apat, yung education. Ito yung MA units or kung ikaw ay MA or doctoral graduate. Kasi kung graduate ka, definitely mas mataas ang points ng iyong education. Pang-lima, yung certificate ng trainings and seminars attended. Pang-anim, ito yung potential and personality traits. Alam nyo, minsan dito sa potential and personality traits, minsan nagbibigay dito ng exam or interview. Yung lahat ng binabanggit natin, ito yung paghahandaan mo kapag may open ranking. Bago tayo magtapos sa ating topic ngayon, sa ating pinag-usapan ngayon, magkwentuhan lang tayo tungkol dito sa ating retroactive from January to August, itong SSL 6. Alam niyo, to my understanding, kahapon may mga division na ang nakatanggap ng kanilang retroactive. Kami dito sa Caloocan ay bukas pa, So, tatanungin nyo, Sir Bo, magkano po ba yung tatanggapin namin? Alam ko, ang Teacher 1 ay nasa 9,000,
Yung Master Teacher 1 ay nasa 13,000. At syempre, tatanungin nyo si Sir Bong na Principal 4. Yun sa akin ay almost 19,000. Ito yung matatanggap natin sa ating retroactive. So, meron ba kayong natutunan sa ating topic ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.